Puro kayo award ng award. Kesyo na award, wala nga coordinates eh. Yun nga yung pinapaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta eh. Nagdudunong-dunungan kasi kayo eh. Diba? Nakakatanga, no? Nakakatanga, no? Yung bang China, meron silang coordinates? Yeah. Baseline nila? Wala eh. Tayo nga may baseline eh. May baseline attendance line na. Oh, may coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin. Hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Yon! Sana man lang yung West Philippine Sea, kapag ka lahat po ng kailangan ng United Nations, kasi bago What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan, Hit It Music. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Malone TV, Issue ng bayan, ating pag-usapan. tunay na balita, Walang kinakampihan. sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, Direksyong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Nagbabalik ang Tito Mog sa Big. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, Yeah. walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Pasensya na at meron tayong ubo at sipon dahil malamig po rito sa Pilipinas. Kaya talagang usong-uso yung ubo at saka sipon. Alam mo sa Pilipinas, umulan, bumabagyo, sisipunin ka. Maaraw, sobrang araw, mainit, sisipunin ka rin. Uubuhin ka pa din. Grabe, updated na rin yung mga virus niyan ha. Hindi gaya noon ng mga bata tayo, di ba? Pagka inubo ka, kahit hindi mo gamutin, 3 araw, wala na yung ubo mo. Pag sinipon ka, isisinga mo lang yan. Di ba? Kinabukasan, o sa susunod na araw, wala na. Ngayon, medyo tumatagal na. Minsan, inubo ako. Natakot nga ako, umabot ng ilang buwan eh. Akala ko TB na eh. Nagle-level up din. Oh, hindi lang tao, pati yung mga viruses, nagle-level up din. Sabi ko pa sa asawa ko, hindi natin iinuman na antibiotics, saglit lang yan. Kasi noon, pag inubo ko, 3 araw lang, wala na eh. Ngayon, 3 buwan, 2 buwan ata ako inubo. Kung di pa ako magpa-fasting, hindi pa mawawala yung ubo natin. Lang yan. Oh, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagtutok at pagkikinig sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Huwag muna kayo muwi! Dahil magulo pa ang Pilipinas. Diyos ko, Santissima. Minsan iniisip ko, tama din yung sinabi ni ano pa to? Pangalan? Karen Davila. Na parang napanood, sa kanya ko ata napanood, na parang sindikato yung gobyerno. Tapos tayo yung niloloko. Diba? Ang Pilipino yung niloloko. Grabe. Obvious eh. Nakita nyo yung parang nilabas ng Blue Ribbon Committee na mga haharap sa kakasuhan ata, parang ganun. Putya, wala na naman si Tambi. Binash nga yun eh. Wala na naman. Ligtas na naman. Tambi, Mark, safe. Parang ganon. Etong video na papanood ko sa inyo, mamaya-maya lang, eto kung paano kainin ni Senator Rodante Marcoleta yung dalawa, si Kiko Pangilinan at saka si Tito Soto. 2 versus 1. Pero bago yan,
basahin muna natin itong mga iilan na nakita natin around social media. Bakit? Kasi sa dami ng balita ngayon, mga kayo, sa dami ng issue na nangyayari sa paligid, kailangan natin mapagmasid tayo. Hindi lang dapat iisa lang ang source natin, dapat marami din. Okay, usahan natin. Let's be clear and legally accurate. Senator Pangilinan keeps saying that the West Philippine Sea was already awarded to the Philippines by the International Arbitral Tribunal. This is technically wrong. Sabi pa niya, are we saying we should stop claiming that was awarded us? Okay, real talk. Sabi to ni Engineer Heidi, ayun o, UNCLOS arbitration does not award territory or maritime areas to any country. The 2016 ruling did not give us seas, it merely clarified the maritime entitlements under UNCLOS and invalidated China's claim, particularly the so-called 9-dash line. What Senator Marcoleta is saying is legally sound. We still need to clarify, to clearly define and delineate the coordinates of our maritime zones of our EEZ, continental shelf, and baseline, because rights under the UNCLOS exist by law, but their precise extent must still be clearly identified and asserted. Kasi nagkatalo sila dyan medyo nagkainitan The arbitral tribunal did not draw boundaries, did not assign coordinates, did not award the West Philippine Sea. What it did was confirm that China has no legal basis to claim areas beyond UNCLOS, affirm that large portion of the West Philippine Sea fall within Philippine EEZ. That's a huge legal win, but it's not the same as a territorial award. So when Marcoleta says we need to determine hanggang saan ang atin, that is not surrender, o hindi yun pag-surrender. Ang not weakening our claim and not anti-nationalist. Kasi binabas si Senator Marcoleta rito It is based international maritime law. If we keep saying something was awarded when it's legally was not, we weaken our credibility, oversimplify the ruling, hang our critics, and easy rebuttal. Kasi marami ako nababasa dyan, mga kayo, na against kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi parang sinusurrender na daw yung West Philippine Sea, na masyado raw pro-China si Senator Rodante Marcoleta, kung ano-ano. Pare-pares na naman silang binash. Pero syempre, mas naiintindihan ko yung punto ni Senator Rodante Marcoleta. Hanggang saan ba yung atin? 'Di ba? Ang China may coordinates, 'di ba? Ang Pilipinas hindi alam kung saan. Baka mamaya kasi pinagtatalunan natin yung bagay na hindi naman malinaw in the first place. Kaya tama naman si Senator Dante Marcoleta. Alin ba yung sa atin? Hanggang saan ba? Pwede ba natin i-clarify kung ano ba talaga yung atin lang o kung ano ba yung sa kanila lang? Para malinaw in the first place. Kasi ang gulo pa rin until now Diba? Aminin nyo man o hindi, magulo pa rin up until now kung ano ba talaga. Atin ba o hindi ba o awarded ba o nasa maritime law ba, di ba? Ito sabi ni Rodante Marcoleta, we would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea because if we are unable to do that, baka mahirapan tayong ipagtanggol kung hanggang saan ang atin, which is true and correct. Kiko Pangilinan, nagpapasyahan na ng International Arbitral Tribunal, it has been resolved in our favor. What we have to now uphold is the ruling. Diyan sila nagkakatalo Pero ang laki ng talino ni Senator Dante Marcoleta Pinakita niya kung paano kainin yung dalawa, si Kiko Pangilinan at saka si Itbulaga. May video akong in-upload kahapon. Pag gusto nyo ng buo, panoorin nyo doon, yung kahapon natin. Pero ngayon, i-react natin. May pinili ako na mga malinaw na yung mga pag-uusap nila kahapon, ay no isang araw. At ito, in-upload ko rito. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung mga susunod. Ito, mas marunong pa sa Korte Suprema. Ito yung, ito yung
tumaliwas siya doon sa nilabas sa final na na sinabi ng Supreme Court about doon sa impeachment ni VP Inday Sara, 'di ba? Oh, mas marunong ka pa. Totoo naman. Nagrebat pa to Nagrebat pa to na marami daw umaagree sa kanya. Na maraming umaagree. Syempre maagree sa iyo mga kakampi mo. Hindi naman mapupunta sa Supreme Court yan ng tatanga-tanga lang. Tapos ikaw, questionin mo. Ang sabihin nyo, meron lang talaga kayong gustong ilutuin. Di ba? Meron lang talaga kayong gustong lutuin. Para ano? Para malihis yung talagang dapat na issue. Ang problema, nandito kami. Pag-uusapan natin, paulit-ulit ang mga issues na yan. Para hindi makakalimutan ng Pilipino. Kasi tingnan nyo di ba nung kahapon, meron tayong pinanood sa inyo, yung nilabas ni Dean Chase na video, di umano, di ba? Ngayon, hinahamon ni Dean Chase, ang galing ng logic hinahamon ni Dean Chase na kasuhan siya ng administrasyon ng kampo ng Malacanang. Ang galing. So, pinoprovoke pa nga Pinoprovoke pa ng kampo neto nila Dean Chase, kasama na dyan sila Sasa, na idemanda siya ng kung ano man yung pwedeng ikaso sa kanya ng Malacanang. Nang sa ganon, syempre, pagka nasa husgado na yan, syempre, maglalabas ng proof ngayon eto si Dean Chase. Di ba? Na totoo yung magpapatunay, na totoo yung sinasabi. So, marami pa siyang bala in short. So, ang tendency, pag napatunayan niya, mas delikado ngayon si BBM, ang administrasyon. Kaya ang gagawin nito, hindi na lang sila magdedemanda. As if na hindi nag-exist yung video na yun. So, ignore ang pinaka-tactic dyan, pinaka-solusyon dyan. Kagaya ng ginawa kay Tatay Digong. Ganun lang kasimple. Ang gagawin nilang unbothered sila. Gagawin nilang hindi sila tinatamaan kahit nasa pool sila. Kasi pag nag-react sila doon, gaya ng ginawa kay Tatay Digong, di ba? Di ba, remember last year, March, nung kinuha si Tatay Digong, kaliwat kanan ng rally, kaliwat kanan ng labasan ng tao. Pero anong ginawa nila? Naging effective Hindi nila pinansin. Ganon din ang gagawin nila rito doon sa scandal na nilabas ni Dean Chase. Di ba? Ganon din ang gagawin nila. Kasi pag pinatulan nila yan, nagkarap sila sa korte, maglalabas ngayon ng iba pang evidence etong si Dean Chase, yung kampo ni Dean Chase. Ngayon, pag napatunayan at mukhang malaki ang bala nito ni Dean kasi hindi naman maghahamon niya ng ganyan kung wala pang ibang ebidensya yan. Ngayon, mapapalaban ngayon to. At pag napatunayan na totoo yun, tapos na karir nito. Diba? Si VP Inday Sara na presidente. Kaya hindi nila gagawin yan. Kaya kahit anong provoke nila din na, sige, demanda nyo ako para mapunta tayo sa korte, mas tama yun. Mas legal yun. Doon na maglalatag ng ebidensya. Wala na. Diba? Tapos na yun. Kaya hinahamon nila ngayon, di ba? Sabi ni Greco, paano maniniwala ang tao na dapat i-impeach si VP Inday Sara sa 125 confidential funds na galing din sa Pangulo? Tapos 1.2 trillion naman sa congressman. Tapos 13.5 billion pala ang confidential fund na winaldas ng BBM mula 2022 hanggang 2025. Ang layo. Kaya bumaba na kayo dyan dahil puro magnanakaw lang ang pinaggagawa ninyo. Tama, mali? Di ba? Hindi na sila natapos sa confidential fund. Nga pala, para doon sa mga hindi pa nakakaalam, meron ng pinail na kaso para i-impeach si BP Inday Sara. Nung isang araw lang, ng makakaliwa, ng makabayan black pala, nagsampa na sila. Panoorin natin yung kung paano kainin ni Senator Rodante Marcoleta. Medyo mahaba-haba ito, pero sakto lang. Hindi gaya nung in-upload natin kahapon. Kung paano kainin ni Senator Rodante Marcoleta at kung paano medyo natahimik at nagkagulo sa Senate sa Senate room Kakainin ni Senator Rodante Marcoleta yung dalawa, si Itbulaga at saka si Kiko Pangilinan. Panoorin natin I would like to believe that there has not been any specific computation or coordinates of the West Philippine Sea. I'd like to ask if is the limit of our exclusive economic zone specifically the 200 nautical miles from our archipelagic baseline? Or is it provided under Administrative Order Number 29, the westernmost boundary of the Calayan Island Group, as defined under Presidential Decree 5096,
Or is it defined under Republic Act 9522 of 2009 or Republic Act number 12064 of 2024? The question, Mr. President, is very significant because we would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea. Because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. Correct. So can we at least have an answer? Mr. President, hindi na natin kailangang ipagtanggol ang nasa atin. Napagpasahan na ng International Arbitral Tribunal. There is nothing to defend. It has been resolved in our favor. What we have to now defend and uphold is the ruling. Mr. President, I think the gentleman from Pampanga and Quezon City is Narinig yun, nagbubulong-bulungan doon. Hindi yata napatay yung mic. So parang lumayo lang, nag-uusap-usap doon habang nagsasalita si Senator Rodante Marcoleta. Kaya medyo may komosyon na at the back eh, di ba? is looking at the arbitral award as it is. I'm not saying that, of course, we won the EEC, but it is still incumbent for our country, Mr. President, to define our West Philippine Sea. Because until now, as we will discuss later with the indulgence of the gentleman, we need to look at the coordinates, Mr. Lord. President. I'm only asking whether the basis of the West Philippine Sea is the 200 nautical miles from the archipelagic baselines. Because as the defense establishment say it, Mr. President, it is the approximation of our exclusive economic zone. Our exclusive economic zone is 200 nautical miles from our archipelagic baseline. So, can we assume that, are we proceeding from there? Or are we defining the extent of our WPS from Executive or Administrative Order number 29, Presidential Decree 1596, Republic Act 9522, o Republic Act 12064? Kasi kailangan po natin ma-define muna. Yes. Mr. President, Napaka-technical kasi, napaka-strategic kasi ni Senator Dante Marcoleta. Tama naman eh. We have to define kung ano yung atin. Nasa ganun, alam natin kung ano yung, kumbaga parang ano yun eh. Parang, I cannot teach you what I don't know. Di ba? We cannot claim na hindi natin alam ang isang bagay kung hanggang saan ba tayo. Baka mamaya dadak tayo ng dadak sa China eh. Hindi naman natin talaga alam kung ano ba, kung hanggang saan lang ba. Kumbaga, mas systematic ang nire-request ni Senator Dante Marcoleta at malaman natin kung ano ba talaga yung sa atin at para malaman natin kung hanggang saan yung pagtatanggol natin. ito po na ang arbitral award, in-invalidate po yung 9-dash line. Tama po yun. Pero hanggang dun lang, hindi naman sinabi ng arbitral award kung hanggang saan ang hangganan ng ating West Philippine Sea. That's why I am asking the gentleman kung alam po niya kung saan tayo magsisimula para sa ganon, Kinain eh. i-ascertain natin ang extent ng ating West Philippine Sea. Yes, if I may reiterate, Mr. President, we see the point being raised by Senator Marcoleta. He mentioned Administrative Order number 29, which defines the West Philippine Sea. It was issued in 2012. On the other hand, Kanya-kanyang research agad ng mga assist, mga staff ni Kiko eh, no? Sinasave ka agad eh. in addition, we have the Philippine Maritime Zones Act, or Republic Act number 12064, enacted in 2024. These are government records that recognize the West Philippine Sea in official documents and under the UNCLOS, which grants the Philippines the EEZ extending to up to 200 nautical miles from its coastline. These are
this is the law. There is an administrative order, and of course there is UNCLOS. It is the position of this representation, Mr. President, that all three, UNCLOS, Administrative Order Number 29, issued in 2012, and Republic Act 12064, enacted in 2024, are sufficient to be able to establish our exclusive economic zone as well as our territorial sea, Mr. President. So, Mr. President, if the answer is that Administrative Order Number 29, which is the westernmost boundary of the Calayan Island Group, as defined under Presidential Decree 1596, is the very source of our determination of the West Philippine Sea, Together with, Mr. President, the Philippine Maritime Zones Act, taken in conjunction with. So it's the AO 29 as well as RA 12064 and finally UNCLOS. yes, Mr. President, isa-isayin lang natin. Doon muna tayo sa Administrative Order Number 29, which confirmed Presidential Decree 1596. Mr. President, under PD 1596, President Marcos Sr. drew boundaries around certain features of the Spratly Island and called the enclosed area as Calayan Island Group. At that time, there was no exclusive economic zone yet under the UNCLOS. However, is the Honorable Senator aware that in 2016, the South China Sea Arbitral Tribunal declared the boundaries of the Calayan Island Group as contrary to the UN Convention of the Law of the Sea? Yan ang hindi alam ni Kiko. Well, Mr. President, I'm not familiar with the particular findings, but that is, to me, Nagmukhang eng-eng eh. again, immaterial in the context of the award of the International Tribunal. Nagets nyo mga kayo? Nagets nyo? Hindi pamilyar eh. Yung sinasabi, strategic yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta eh. Hindi anti-nationalist si Senator Rodante Marcoleta. Ang gusto lang natin malaman kung hanggang saan ba talaga yung atin. Para alam natin kung hanggang saan yung ipagtatanggol natin. Kasi magulo eh. 'Di ba? Magulo talaga. That will not be immaterial, Mr. President, with all due respect. Kasi nga po talagang sinisino natin eh. Dinidetermine natin. Kung gagamitin po natin yung Presidential Decree 1596, Yon. sabi po ng Arbitral Tribunal, contrary po yun sa UN Convention of the Law of the Sea. Basahin po ninyo yung Arbitral Award. Nandun po yun sa paragraphs 573 to paragraphs 576. Sabi po niya, China and the Philippines has no right to enclose the Spratly Islands with the system of archipelagic or straight baselines, as though there is a single group islands or an offshore archipelago. Yun po yung sinabi. Kaya nga po, I am pointing this out, hindi natin magagamit yung 1596, not even Administrative Order 29. Kung sasabihin naman po natin, Mr. President, yung 9522 nabanggit nila, is the Honorable Senator aware that Republic Act 9522 merely defined the Philippine archipelagic baselines from which to measure the territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf. Yun lang po ang ginawa noong 9522. Wala po siyang kinalaman in Sa the coordinates. determination Yes. of the exact Location. area of the Yes. West Philippine Sea. Na-define lang po yung mga baselines natin para doon natin kwentahin yung ating territorial sea, yung ating exclusive economic zone, at saka yung ating continental shelf. Alam natin, ang EEZ at saka continental shelf, 200 nautical miles from the baseline. Territorial sea is 12 nautical miles from the baseline. Ngayon po, Mr. President, kung halimbawa ay babanggitin natin ang Republic Act 12064, ito po yung 2024 law,
Ang may problema po ito Section 2 of Republic Act number Galing na ito. 12064 Ginawa yung assignment, samantalang yung dalawa, hindi ginawa yung assignment. defines the West Philippine Sea as follows. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc and the maritime features of the Calayan Island Group, shall collectively called the West Philippine Sea. Ano pong problema nito, Mr. President, Your Honor? Based on that definition, would the Honorable Senator agree that the westernmost limits has two elements? Yung 200 nautical mile limit of the Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf and the 12 nautical limit of the enclave territorial sea of high tide elevations of Kalayaan Island Group, including those outside the Philippines Exclusive Economic Zone. Hindi rin po natin magagamit yung 200 nautical mile limit, Mr. President. Bakit po? Alam po ba ng ating honorable gentleman from Pampanga and Hindi nga Quezon City na pag ginamit po natin yung West Philippine Sea na 200 nautical mile limit ng ating exclusive economic zone, 17 features po ng Calayan Island Group ang mawawala sapagkat wala po siya. Hindi siya na-enclose ng 200 nautical miles. Yari. Alam din po ba ng ating honorable senator that four of those features would fall outside the definition of the West Philippine Sea as occupied by the Philippines. Ito pong apat na ito ay okupado na ng ating bansa. Ngunit wala po siya sa 200 nautical miles Katulad po ng Pag-asa na tinatawag na Tito Island. It's 227 nautical miles to Palawan. Parola or Northeast K, 240.2 nautical miles to Palawan. Kota or Laita Island is 207 nautical miles to Palawan, and Lakiam K, 203.7 nautical miles to Palawan. Are you aware, Mr. President, that these features are separated by high seas? Ito pa po ang problema Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan Yes. hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya, Wala na. napakahirap po ngayon Tahimik nating na si Kiko. sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin, pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Kaya po Yun. dito ako nagsisimula, Mr. President. Mr. President, if I may be allowed, again, I don't see the point. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous, and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. We were awarded by the arbitral tribunal. Pinapaliwanag na nga sa'yo, hindi mo magets Hindi ka nagkikinig kay Senator Dante Marcoleta Kaya nga nagsasalita si Senator Dante Marcoleta, yung kanina na may mga yung hindi pa na-establish yung EEC, meron na mga ruling, hindi nga malaman kung ano talaga yung eksakto na sa atin sa West Philippine Sea. Nandito ka sa nandito ka kagad sa binigay na inawarded. Alin nga yung inawarded? Anong specifically? Is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken, and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us because of these problematic, well, at least Bobo puta. from the point of view of the good senator, problematic definition of what the West Philippine Sea is. I beg to disagree, Mr. President. Besides, the arbitral ruling did not touch on the issues being raised today by the good senator. And even if it did, assuming it did, hypothetically,
we were still awarded, and we were our claim and our rights were recognized, and China's rights were rejected. Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what what constitutes West Philippine Sea, so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Yon! Well, Mr. President, Tayo po ay merong entitlement sa 200... again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. If assuming I'm without conceding that there is no definition, because we believe that it has been properly defined, and Yung ban China, meron silang coordinates? Yeah. Yung baseline nila? wala. Wala eh. Tayo nga may baseline eh. May baseline attendance line na. Oh, may coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano maangkinin kanila eh. Papakita ni Senator Rodante Marcoleta yung coordinates. So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. No? Mr. President, ang binanggit niya kanina ay pinagsama-sama po niya yung exclusive economic zone at saka yung continental shelf. Talaga po nga abot kayo ng 500,000 square kilometers. Ang pinag-uusapan po natin, exclusive economic zone lang. Kaya po Mr. tayo President. nakukumpios. Kanina po tinatanong kung merong coordinates ang China. Yan. Ayan po yung ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Kapag yan po ay tiningnan ninyo at pinag-aralan po ninyo yan, yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Yon! Sana man lang yung West Philippine Sea, kapag ka lahat po ng kailangan ng United Nations, kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin eh. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Yan. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1, yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea, kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya. Yon. Dapat noon pa. Noon pa dapat to eh. Ngayon, nagtatalo-talo na tayo. Wala na, product na to eh. Product na. Noong unang panahon, dapat na-set na yung coordinates na yun. Tingnan nyo, wala yung West Philippines Sea. Iba yung mapa ng China. Kasi walang coordinates eh. Yan yung dapat na establish pa noon pa. Kaya ngayon, pinagtatalunan na lang natin to ngayon. Tandaan nyo, hindi magre-react yung China ng ganun-ganun lang at hindi nila i-claim ng ganyan-ganyan lang nang wala rin silang ebidensya at wala rin basehan. Hindi naman bobo yung mga yan eh. Di ba? Nung mga coordinates, na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Puro kayo award ng award. Kesyo na award eh, wala nga coordinates eh. Yun nga yung pinapaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta eh. Nagdudunong-dunungan kasi kayo eh. Diba? Nakakatanga no? Question pala, hindi daw nila makakuha yung logic. Hindi daw nila makakuha yung logic ni Senator Rodante Marcoleta na-award na sa Philippines. Oo nga, na-award na. Alin yun na-award? Puro kayo na-award eh. Ito ang linaw, ang linaw na sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi kasi open-minded kayo eh. Ayaw nyo kasi tanggapin eh, di ba? Ito nga po kaya ako
kahit napakahirap, ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawa. Yes. Nakala natin may nangunguha ng saang Nagkakagulo na sa likod. ng Oh. atin, samantalang yung saga ng atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Exactly. Ang maganda sana, yung talagang exact coordinates, Yun. makukuha natin. Pero paano po natin magagawa, Mr. President? Ino-occupy natin, for example, yung munisipyo ng Pag-asa. Labas yun sa ating exclusive economic zone. Paano natin Lagpas guguhitan ba yun halimbawa? Labas sa ating exclusive economic zone, samantalang yung Pag-asa, nandun na sa high seas. Hindi po pwede mangyayari, Mr. President, because that is violative of the UNCLOS. Hindi po tayo pwedeng tumahak sa high seas. At magliliprag po siya from the exclusive economic zone para enclose niya lamang. Sabi ni Kiko, nung sinabing lagpas daw, sabi ni Kiko, lagpas ba? Naririnig nyo? May mga bulungan na sa likod, nakalimutan patayin yung mic. For example, yung parola, yung T2, yung sinabi nating apat kanina na bahagi na inoccupy ng ating bansa, ngunit labas po ng exclusive economic zone. Paano ngayon yon? Eh di kapag ka sinabi natin, we were awarded our exclusive economic zone, o umalis na po tayo doon sa mga features na inoccupy natin ngayon, simply because they are not enclosed by the West Philippine Sea na binabanggit natin. Kaya po ako nagsisimula dyan, Mr. President. Hindi po totoo na como sinabi ng arbitral award. Wala yung 9 dash line mo, China. Totoo naman yun eh. Because China was unable to prove by historic rights na talagang nasakop niya through the 9 dash line. Pero maliban doon, Galing. walang ginawa yung arbitral award eh. Galing. The arbitral tribunal did not adjudicate yung pamumosisyon nila sa mga features. Galing. Hindi naman niya sinabi, China, umalis ka na dyan sa mga inoccupy mong features. Meron ba siya sinabing gano'n? Wala po. And China continues to occupy those features. Meron din tayo. Meron din ang Vietnam. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit, Galing. na isasubmit na nire-require po sa atin. Putulin na natin to. Sana nag-guess nyo yung pinupunto ni Senator Dante Marcoleta, no? Alam ko, marami nang ko-comment dyan na ang kulit kasi naman nagko-comment, wala ring alam eh, di ba? Sinasabi nila, anti-nationalist si Senator Dante Marcoleta, pro-China. Ang sinasabi lang ni Senator Dante Marcoleta, napakasimple lang. Gusto natin malaman kung hanggang saan yung sa atin para alam natin kung hanggang saan din yung kaya natin ipagtanggol. Kasi ito na yung sinasabi ni Senator Dante Marcoleta, ang linaw na eh. Yung dalawa, nandoon pa rin sa walang coordinate, na-award na sa atin eh. Bakit pa natin ipagtatanggol yung hindi yung na-award sa atin? Di ba? Hindi daw niya makits yung logic. Talagang hindi mo mag-gets kasi ang babaw mo eh. Mga kayon, maraming salamat sa topic natin. Mamaya ulit, issue ng bayan, ating pag-usapan.